Ayun, itutuloy lang natin yung isang video at 21 minutes nagsasalita ako, di ko na kaya like dati no, nung speaker pa tayo sa mga power sa mga networking. Ngayon medyo nihingal na ako, pero tuloy natin. Okay, ito yung setup natin at na-explain na rin natin. Ang gagawin lang natin dito is i-okay natin. Okay, ayun. Okay na siya at kung makikita ninyo, no, bakit hindi nagte-trade? Na i-okay na natin, naipasok na natin. Ayan yung reason bakit hindi nagte-trade minsan. Naka-attach naman boss, litaw naman dito sabi. Tapos, makikita naman natin dito, sabi niya, expert, successfully loaded. Ayan. Tapos dito sa expert, ayan, waiting for signal, sabi. Waiting for signal at okay na yan, sabi. Bakit wala akong trade maghapon? Ito yung dahilan, unang-unang dahilan, no? Naka-off yung yung algo trading mo. I-on mo to, pagka-on mo dyan, ayun, make sure na pagka in-on mo tong algo trading na to is naka-on din ito. Naka-blue yung nandito. Okay? Minsan kasi mga tol, ang nagiging problem dito is naka-on ito, pero ito mismo is naka-off. Ayan, nakikita nyo naman, no? Naka-green siya, pero yung mismong EA mo or yung bot mo is naka-disabled. Ang gagawin mo lang dito is make sure naka-blue to, right-click mo at allow algo trading. Ayun. Yun na yung reason bakit madalas hindi nagti-trigger ng buy or sell or ng order si bot. Kailangan naka-blue to. Then para sa iba, make sure na okay din yung equity mo. No, kunwari, ito yung equity mo 100, kailangan mas malaki yung equity mo diyan. So kung nag-start ka sa 100 or 150, pagka ginawa mo 200 to, wala talagang trade. 150 lang yung minimum equity per slot. No? Balik natin sa 100. So, okay yan. Kunwari ako, ito yung equity natin dito is, magkano ba to? Ayun, kunwari, 1,000. No? Again, mga tol, ito, nag-gain ko lang to sa bot. No? Nasa 200 lang yung natin dito, starting. Kahit doon naman sa TG natin, may nagpapatunay na yung 200 nila, yung 500 nila, naging ganyan, no? Nasa inyo, personal pa rin yan, personal settings yan, no? Okay, ito, kunwari, ito 1,000. Ang pwede niyang i-trade is up to 10, kasi nga, 100, unless na magkaroon ako ng drawdown at bumaba sa 1,000 yung yung equity ko. Okay, so, ngayon, ang pa ba yung pwede natin pag-usapan dito? Masyado pang konti yung video, kailangan umabot to ng 30 minutos. Hindi naman. So, yan yung mga main reasons bakit hindi nagte-trade, kasi nga naka-on nga dito, tapos meron dito na ang sabi is ayan, waiting for signal. Yun pala is hindi naman siya naka-enable. Kailangan meron tayong makita dito na automated trading is enabled. Tapos sa journal, ganun din. Ayan. Okay, mostly ganun lang naman yung or yung iba naman wala silang signal, wala silang dito makikita mo naman sa side dito kung may may signal ka na may connection ka, no. Yan yung reason bakit hindi nagte-trade madalas. Yun lang, wala nang ibang maliban sa nakapatay yung PC. Ang tagal namin nag-usap nung isang nag-avail, no. Ang tagal namin nag-usap, halos umabot na kinabukasan, tuloy pa rin yung usapan namin. Troubleshoot kami ng troubleshoot, bakit hindi nagte-trade yung kanyang yung kanyang bot. Tapos, bandang uli is may nabanggit siya na nagkaroon ako ng idea bakit bakit wala siyang signal, no. Yun pala is naka-off yung kanyang naka-off yung kanyang system, naka-off yung kanyang PC. Yun pala yung dahilan. So, nagsayang kami ng oras. Dapat naka-on lagi yung PC mo. Or kung ayaw mo naman na naka-on lagi, edi mag-VPS ka. No, may available VPS dito sa mismong MetaTrader. Pwede mong yan. Pwede mong gamitin, no? Okay, I think yun lang muna sa ngayon at yun yung pinaka main reason na nakikita ko. While sa license naman,
pagka nag-error yung license ninyo, ayaw, either yung ano ninyo dito, yung license ninyo dito ay iba sa file na pinaste ninyo, either may space or merong one, no? Merong one or something na hindi na-detect ng ano, hindi na-detect kagaya nito, no? Tatanggalin ko Ano kasi 'yon? Ito yata yung bago ko license. Kakopy ko lang mga tol. Pero papalitan ko yung file niya. Kunwari, in space, no? Ayan, may space na siya. So, ngayon, i-on natin to. I-remove lang muna natin, no? Bobot Scalper Pro. Saan kasi yun? Ito. Attach natin. I-attach ko. Ayan ang sabi. Error. Expected file is ganyan lang dapat. So, anong gagawin mo ngayon? I-rename natin ulit. Or kung wala yan, ganun din yung error. Magkakaroon din ng error. Ayun. So, i-attach ulit natin. Attach. Then, lagay natin to. Paste. Okay na. No? Yan yung nagiging problem minsan. Ngayon, halimbawa, gumawa ulit kayo ng account tapos in-add ninyo doon, kailangan ulit ninyong i-download yung license file, no? Kasi yung license file is na-update yan from time to time. Pagka naglagay kayo ng bagong account or yung demo ninyo, i-download ninyo yon after ninyong maglagay. Hindi before, kasi pagka before wala rin yung nakuha ninyo, yung wala pang demo tsaka hindi pa nakalink doon. Okay, I think yun lang sa ngayon. And thank you and God bless mga tol. See you sa susunod nating video.